Okay, diretso na po tayo. Drama pero walang gawa. Sinabi ni Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro na hindi umano nakikita ni Vice President Sara Duterte ang ginagawa ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. At ng administrasyon para sa Pilipinas. Ito ay matapos questionin ni BP Sara kung mayroon pa ba umanong Pilipinas ah, pagdating ng 2020 kaugnay sa mga katanungan kung ano ang plano niya sa susunod na halalan. Nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinapanood kung ano ang mga nangyayari na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Gate ni Castro na sa ginaganap na press briefing ng palasyo ngayon, Biyernes, Pebrero 13, nakakalungkot lamang dahil yan ay Galawang Duterte, showing the characteristic of an emotional value, nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa. Drama pero walang gawa. Yan po ang manghang na pananalita na pagbuelta ni Claire Castro. Yosip Claire Castro kay Sara Lustay Duterte. Ano po? Hmm? Kasi nga po, sabi niya wala daw patutunguhan ang Pilipinas. Mayroon pa ba daw patutunguhan sa 2028? Ayon po sa kanya, kasi nga, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan tayo sa 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, kahit sa korupsyon. Well, sa mga ganyang pananalita, yan po ay pananalita ng mga isang desperadong babae. Ha? Kung natatandaan niyo po, si Sara Duterte ay napakaraming ikinaso sa kanya dahil nga sa mga binibitaywan niyang mga salita. Ano? Kung matatandaan niyo po, yan po ay mga impeachable offense, yung mga ginagawa niya. Yung panggaganon-ganon niya, pinagbantaan niya ang buhay ng Pangulo. Ha? Kung sakali daw mamatay siya, mapatay siya, patayin mo si BBM, si First Lady, at saka si Romualdez. Yun ang sabi niya sa kanyang video, napakalinaw. Ano po? Napakalinaw sa sikat ng buwan na ang bidyong yun ang magpapatunay na siya ay nagbanta. Tapos sasabihin niya wala daw siyang pinagbabantaan. Tingnan niyo ang kasinungalingan nitong babaeng to, no? Oh. Ang sagot ni Claire Castro diyan napakalinaw. Ang Vice President ay bulag. Nakakalungkot lamang dahil yan ay Duterte. Ay Galawang Duterte. Sorry. Galawang Duterte talaga. Kasi ganito rin ang kanyang tatay. Ang pag-uugali ng kanyang tatay na ang dating presidente na si Digong na nasa dahig ngayon, ganitong ganito, kopyang-kopya. Kung paano umasta yung tatay, ganito rin yung anak. Ano? Nakakadismaya lang na ang ating mga matataas na opisyalis ng bansa ay nagbabangayan. Ano? Nagbabangayan dahil sa politics, dahil nga sa napakalalim na korupsyon. Ha? Napakalalim na nagawang kasalanan. Kung walang kasalanan ito, bakit hindi mo uh, kung walang kasalanan itong si BP Sara, bakit ayaw sagutin ang mga paratang sa kanya? Ano? Oh. Ang pahayag pa ni Claire Castro ay malinaw na political counterpoint sa mga aligasyon ni Sara Duterte hinggil sa umano'y impeachable offense ni Ferdinand Marcos Jr. Sa ganitong bangayan, ang tunay na tanong ay hindi kung sino ang mas maingay. Ha? Ang tunay na tanong ay hindi kung sino ang mas maingay, kundi kung alin ang may matibay na ebidensya at legal na basihan. Ang due process at konkretong pruweba ang dapat manaig sa puro akusasyon o retorika.
Yan po ang mga sagot ni Claire Castro, ano, sa mga banat ni Vice President Sara Lustay Duterte. Hayaan niyo po, malapit na po mag-start ang impeachment trial dahil nakasalang na po ito. Nakasalang na po ito sa Committee on Justice. Ano? Didinggin na po ito. Sigurado po ako magkakaroon to ng mga overwhelming vote para mag-proceed ang impeachment trial ni Sara Duterte at tuluyan nang mapunta ito sa Senado at dinggin nila. Forthwith, ito ang forthwith na tinatawag. Yung forthwith noon, binigyan ng napaka ano yung bang binigyan ng napaka tawag dito sa forthwith na yan. Ginawang napakaingay na ginawang komplikado yung salitang forthwith, no? Ginawang komplikado. Napakasimple naman ang meaning nun. Bakit daw ginawang forthwith? Hindi na lang ginawang immediately. Ayon po yan kay Chis Escudero. Sabi ko nga sa konstitusyon natin napakaraming pagtatalunan, questionable. Kasi nga sa taas ng mga nalalaman ng mga abogadong gumawa niyan, hindi ginawang simple yung mga salita. Kahit sa ordinaryong tao, hindi talaga maiintindihan yung forthwith. Dapat daw ginawang immediately. O ginawa as soon as possible. ASAP. Di ba? Mas maiintindihan daw yun. Pag tinignan mo naman ang meaning, doon mo na makikita na ang meaning immediately. Di ba? Napakadali. Pero nga ginawang komplikado. Ginawang komplikado ang meaning, ang kahulugan ng forthwith. Kaya po tuluyang nabasura. Ito ngayon ang panibagong impeachment trial. Nakasama po yung testimony ni Ramil Madriaga. Ito na ang siguro ang pinakakahintay ng lahat na mangyari sa kasaysayan ng politika dito sa ating bansa.